Hello guys! Lahat ba kayo ay nakitrending na dito sa nauusong Google AI Gemini, di ba? So, ituturo sa inyo paano siya gawin at the same time kung ligtas ba ito sa mga violation or restriction kung ipapost natin ito sa ating Facebook at kung tayo ay monetize. So, ito nga isang example na na-generate gamit itong Gemini AI or yung Nano Banana, yung bagong features ng Google Gemini. So, as of now, no, free pa siya. So, pwede rin natin itong magamit to create content or to leverage yung ating content at pwede rin natin ma-enjoy at the same time. Yun nga lang, kapag po gumamit tayo ng mga brand, possible, magkaroon pa rin po ng violation, 'di ba? Or certain restriction. So nakakatuwa kasi nga ang galing na ng AI ngayon, 'di ba? Wala halos no limit na, no. Depende kung naka-pro ka, 'di ba? So AI image generation trend. Ito nga yung i-share natin ayan sa inyo. Actually, ang tagal na nito eh. So nakita ko lang gawan lang natin ng konting content regarding dito. Creating figurines with Nano Banana model, easy guide plus tips. Okay? So sabi dito, AI image generation is blowing up. Actually, siguro yung mga nauna dito is pwede talaga kumita ng revenue sa Facebook nung pinupost nila yung photo or yung kanilang na-generate na image, di ba? Especially with the Nano Banana model, which let you create 1/7 skilled figurine style renders that look ultra realistic. Kung kayo po ay naka-pro, siguro ma-appreciate nyo itong ultra realistic. Pero kung ano lang naman, mga trial version o yung free version, malinaw na din. Pero kung talagang gusto nyo talaga ng super linaw, meron nga lang siyang bayad. So, ganun naman talaga. Wala naman talagang libre na ngayon. In this concept, AI can generate figurines. Totoo po yan, Lalong-lalo na kung kayo po ay meron mga business na existing, like yung printing, 'di ba? O yung ganito mismong business, yung figurine. Instead na mag-create kayo ng on hand or yung mismo actual, why not bigyan nyo sila ng or yung pre-model in a image design, no, para hindi na kayo magsasayang pa ng mga raw material, 'di ba? So advantage din ng AI eh. So in this concept, AI can generate yung figurine. Number one, place ito yung concept, no, yung nasa computer desk on a round transparent acrylic base, yung parang nasa nakapatong doon sa acrylic base with a ZBrush modeling process showing on the mirror kung paano siya prinoseso, di ba? Yung 3D concept, yung design. Usually, gano'n naman yun pag piniprint yung mga 3D figurine or yung mga image na nauso. Actually, matagal na yan, yung mga 3D printing. Pero ngayon, guys, di ba, masyado siyang nakikilala dahil nga sa AI na din. Yung huli, yung Bandai Style Toy Packaging Box o yung Figurine Plot 2D Illustration. Yung parang yung mga old model ng mga tawag dito, figurine, yung mga Gundam, kung naabutan niyo yan, yung mga ganon. Yung mga One Piece, 'di ba? So, usually nakikita lang natin yan ngayon sa actual, pero pwede na rin tayo mag-generate, 'di ba? Gamit yung artificial intelligence. So, ito yung pwede nyong gamitin na prompt. Actually, dalawa yung prompt na pwede nyong itry. Again, ito itatry natin is pre-version. So, hindi pa tayo nag-pro dito. Pero, ang ganda na ng quality. At the same time, wala talagang limit eh. Pwede kayo mag-add ng concept doon sa na-generate na image. So, yung number one option natin, actually parehas lang naman sila. Meron lang pinagkaiba sa prompt. Ayan, katulad nito, the packaging features two-dimensional flat illustration. Ito yon. And then, dito naman sa may bandang huli, print out the HD resolution. So, ito lang yung nadagdag. Parang halos same lang, guys. Pero, iba kasi yung na-generate eh. Nung trinay ko siya both. So, mamaya, pakita ko sa inyo. So, ito yung 3 tips
to make it easy and safely, no copyright violation. Alam naman natin, guys, na posible na magkaroon ng violation lahat ng pinopost natin sa Facebook or sa other social media. If na ano natin to, na violate natin itong rules ng content creation or monetization. Number 1, dapat mag-create tayo ng original characters. Dapat yung sarili nating image or photo, 'di ba? Avoid using anime. Ayan, baka meron kayong i-create or i-generate na mga anime o game names. Instead, describe features like cyberpunk or samurai or robotic warrior with glowing eyes. So, alam niyo naman si AI, dapat talaga yung prompt natin is, dinedetermine kung ano yung gusto nyo ma-generate na image. Hindi exactly, like for example, mag-generate ako ng Superman image na kahawig ni Henry Cavill, 'di ba? So hindi talaga papayagan ng AI 'yon kasi nga yung mismong character or yung mismong gumanap doon sa Superman na 'yon is hindi pwede. I-try niyo din kung makukuha, pero nag-try na ako ng ilan pero hindi talaga. Ibang character yung lumalabas. Okay? So iwasan natin mag-create ng mga popular na games, character, or yung mga personality. Yan. Baka po hindi siya totally kamukhang-kamukha yung pwedeng i-generate ng AI Nano Banana. So, i-try nyo. I-explore nyo din tong AI na to. Sobrang laki ng tulong nito. At the same time, no, ito pa lang yung tip of the iceberg pa lang. Kung kayo po ay, medyo tawag dito, nagkakaroon na ng idea ano nga ba AI. So, hindi lang po yan yung AI, no? Maraming pwedeng maitulong sa ating AI. At the same time, pwede rin tayong, mapasama gamit yung AI. So, depende sa usage nung creator or nung mismo magpo-prompt, 'di ba? Actually, may nakita ako last time na gumamit ng AI gamit yung GCash transaction or bank transaction na sinend para mang-scam. So, be very careful. Baka ma-encounter nyo po yan at AI po yung cost nun in a bad way. So, be very careful, no? At huwag nyo din syempre gagawin yon in a bad way din. Okay? So, number 2, add realistic elements. Ano nga ba to? Always include details like yung desk, acrylic base, packaging, or PC screen to make it look like a real collectible concept. So, kayo na po yung mag-add kung ano pa yung gusto nyong i-add doon sa inyong AI generation concept. Okay? So, dapat lawakan nyo pa mismo yung inyong creativity by creating your own AI generated images. Okay? Number 3, stay copyright safe. Okay? So dapat palagi natin tong isipin or i-consider, use commercial friendly AI model and original design so you can showcase or even sell your creation legally. So, hindi po natin basta-basta pwedeng ibenta or mag-resell ng mga AI-generated images na ito po ay commercial or dapat, free to use yung ating ibebenta or i-resell sa market. Kung yan po ay may copyright claim, possible, baka magkaroon tayo ng claim or magkaroon sila ng claim dyan or magkaroon pa kayo ng violation. So, be very careful. Okay? Wag po kayong mag-generate na may mga sikat na brand, may mga sikat na services. Yan. Okay? So, be very careful po doon. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung na-generate natin na AI image. Nakakatuwa kasi nga,
Hindi ko siya pinapansin last time kasi sobrang busy ko. Ngayon lang din na try, kani-kanina lang. So, ito yung pupuntahan nyo, gemini.google.com. So, ito na kagad yung magpo-prompt sa inyong screen. Ang pipiliin nyo dito yung 2.5. Wala naman tayong option eh. Ito kasi yung Pro, may bayad. Yung bayad po, if mag-upgrade kayo monthly, ay nasa 1,100 per month. So, ito yung mga tawag dito, yung mga access once na naka-Pro and more with Google AI plan. So mababa lang naman, 'di ba? 1,100 para lang subscription sa mga sikat. So more access to our most capable models. Ito, number 1, create high quality video clip with limited access to VO3. Alam niyo naman yung VO3, 'di ba? Yan yung high quality video na AI, yung mga nakikita nyo na si Ate Aida, yan, gamit yung VO3 na yon. Unlock access to premium features like including deep research. So, ito po is magkakaroon tayo ng access doon sa mas malalim pa na pwedeng ibigay sa inyo ng AI gamit yung Pro. Pangatlo, understand large books and reports with 1,500 pages on file upload. So, mas marami kayo makukuha or i-upload na file para lang po, 'di ba? Magkaroon pa ng ideas si AI. Experience our most capable AI models. So, yan, meron ding mga AI models, 'di ba? Kung more on content creation or yung mga faceless YouTube channel or Facebook pages, pwede kayo mag-generate ng AI models para hindi na kayo mismo ilalabas sa camera. So, pwede 'yon. So, ito pa yung mga inclusion. Google One subscription. Ayan, meron kayong 2 terabyte of total storage and other premium benefits. So, kung kayo po ay na-out of storage sa inyong phone, pwede nyo pong isave yan dito sa Google Storage. 2 terabyte, ang daming video na masisave or picture niyan, di ba? So, a-access nyo anytime, anywhere. Basta po kayo ay naka-subscribe sa kanilang Pro plan. Okay? So, ito yung ating na-generate. Ito yung picture namin ni Mami at ng aming anak. Ayan, si Clark and si Clarice. So, ito yung una kong nilagay. Yung unang prompt na nandito sa ating guide. Ito, ayan yun. Ito yung ginamit ko. So, ito guys yung na-generate. Pakita ko sa inyo. Parang hindi siya precise kasi nga, nung in-input ko na, meron akong sapatos, tas silang dalawa, wala. Ayan, yan yung unang prompt. So, sabi dito, tip, ask Gemini to refine image. So, pwede naman nating i-refine. Pwede naman nating i-reprompt. With image generation in Gemini, your imagination is the limit. If what you see doesn't quite match what you had in mind, try adding more details to prompt. The more specific you are, the better Gemini can create image that reflect your vision. So, di ba? Again, dapat mas detail yung prompt nyo. Di ba? Para at least yung image na ma-generate is sobrang quality. Okay? So, sabi ko, add them shoes. Ito naman yung yung nilagay. White shoes naman dito kay Clark. And kay Mami naman, sandals. Well, which is ang galing, di ba? Na pa din. Na-upgrade pa din niya. Ayan, oh. Di ba? Nagkaroon nga. Imagine mo, paano nangyari? Okay, so eto naman, ginamit ko naman yung second prompt natin. Eto naman talaga, ang galing. Mas malinaw kasi nga pwede mong lagyan nga ng 4K resolution. Eto naman yung nailagay. Wala na kami. Naging na talaga, naging anime. Kasi nga, dapat pala, every prompt na gagawin mo, kailangan may naka-attach na photo. Para dito siya magre-refer. Okay, so inulit ko, nilagay ko yung photo dito, tapos nilagay ko yung, in-upload ko yung photo, tapos nilagay ko itong pangalawang prompt, and eto na siya. Ayan, lahat na kami ay walang sapatos, which is parang mas okay ito.
Kapag sinum in natin siya, mas quality yung pangalawang prompt natin. Ayan. Ang galing oh. Imagine mo, yung reflection dito sa acrylic base, kitang-kita. Tapos yung shadow niya dito sa may box ni Mami is kitang-kita din. Tapos yung sa 2D or 3D sa may computer, okay naman, nakuha pa rin naman, pero hindi kuwang-kuha nito. So, kailangan natin baguhin yung prompt. But anyway, na-create pa din siya. 'Di ba? So, yun. Pwede nyo i-try at gamitin nyo na lang po itong ating prompt na ilalagay ko dyan sa may description. So, etong dalawa na to. Mamili na lang po kayo para may option kayo. So, sabi dito sa ating topic, ano yung matututunan natin? Siyempre, number 1, how to generate figurine with nano banana model. Dalawang prompt variation you can use right away. So, mamili na lang kayo doon. How to build realistic toy-like environment. Or, number 4, the safe way to avoid copyright issue. So, yun. Nabanggit ko lang naman. Very basic lang naman yung guide. Kung kayo po ay mag-upload nito or gagawin nyo siyang content. So, make it sure, iwasan po natin yung mga brand, yung mga sikat na mga character, no? Na mga personality. So, magkakaroon ng copyright issue yan. Turning AI figure into a digital art or portfolio work, diba? So, bottom line, this is the future collectible and AI art. Realistic figurine with nothing but prompt. Start experimenting today and level up your creation. So, totoo po yan, guys, no? No limit na pag gumagamit tayo ng AI. Grabe, di ba? Dati, sobrang hirap i-generate yan. Manual po yung ginagawa ng mga video editor or image or mga programs, di ba? Pero ngayon, prompt na lang ang kailangan natin, which is ang laking tulong, mas mapapabilis yung trabaho, mas mapapabilis yung pag-scale ng business, di ba? Mas malilesen yung mga raw materials compare kung mag-create ka ng mga sample model. Why not? Ito na lang isend mo sa prospect or clients mo kung yan po yung mga related business nyo. So, well, yan, natuto tayo ngayon gumawa ng AI generated image gamit itong Google Gemini. At kung nagustuhan mo itong ating content, please don't forget to subscribe and i-click mo naman yung notification bell para sa mga ganitong update, manonotify po kayo. And magkita-kita po ulit tayo sa next video. Pa-share na rin po, pa-like na rin po itong video natin. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye.